Sabi ni Sara Duterte na nabasa ko sa isang post, hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Sabi din sa isang post na nabasa ko, hindi bumenta ang polvoron video, kaya lasinggero na lang daw si PBBM. Sabi ni Inday Lustay. Ayan po, siya mismo nagsabi, Inday Lustay. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Napaka-desperado na po talaga si Sara Duterte. Yung talagang desperate moves na. Lahat na lang gagawin. Lahat na lang sasabihin. O baka nauubusan na siya ng bala. Nauubusan na siya ng paninira dahil halos wala naman naniniwala sa kanya kundi yung kanyang mga DDS supporters. Ito kasi yung time na nag-submit siya ng kanyang resignation letter kay President Bongbong Marcos. Yung nag-resign na siya bilang DepEd Secretary. Pero pinagpipilitan niya that Marcos wanted me to remain as Cabinet Secretary. Sabi pa niya, President Ferdinand Marcos Jr. tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inoferan niya ako. May gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Ang daming nagsasabi, you are a total failure sa DepEd. Ikaw na lang at ang mga aliporis mo ang hindi nakakakita nun. Siyempre, kayo ang gumawa ng anomalya. Alangan namang aminin mo, di ba? Alangan namang aminin ni Sara Duterte that she was a failure as DepEd Secretary. But the whole nation saw that. Alam ng buong Pilipinas na ikaw ay isang malaking pagkakamali sa pagkakatalaga bilang DepEd Secretary. Okay, kasi hindi na nga kumakagat yung kanilang polvoron issue, yung pagsasaksak sa isipan ng taong bayan na ang ating presidente ay adik. Iba naman ngayon ay ipapakalat ni Sara Duterte na lasinggero ang ating presidente and at 10:30 in the morning ay amoy alak na daw. So lahat na lang ng klaseng paninira gagawin talaga ni Sara Duterte. Ito ba ang gusto nyo bilang presidente? Sana ang ginagawa ni Sara Duterte sa pagpunta niya sa iba't ibang panig ng mundo, ilatag niya kung ano ang i-offer niya sa mga OFWs natin o sa mga Pilipinong residente na ng ibang bansa. Hindi yung puro paninira. Walang mararating yung paninira mo dahil alam ng mas nakararaming Pilipino na puro kasinungalingan yan. Tulad na lang nung sinabi niya tungkol sa ating edukasyon. Sabi niya, sobrang modern na ng ibang bansa, pero tayo, nandun pa rin tayo sa papel at lapis. Di ba, naupo ka bilang DepEd Secretary, anong nagawa mo? Wala. Tapos ngayon magsasalita ka ng nandun pa rin tayo sa papel at lapis. Dapat noon pa man kumilos ka na agad. Na itaas mo sana ang antas ng ating edukasyon. Wala Tapos ngayon magsasalita ka ng moderno na sa ibang bansa, pero tayo, papel at lapis pa rin. Doon sa flood control, sabi rito sa Manila Bulletin, President Marcos's push to investigate the government's failed flood control projects is simply a way for him to excuse himself from his responsibilities and obligations when the next flooding happens. Sabi yan ni Sara Duterte. Ginagamit daw ni PBBM bilang excuse yung flood control probe as cover-up for next flooding. Nakita nyo na? Ganyan manira si Sara Duterte. Tulad yan na sinabi ko sa inyo lahat ng lalabas na salita ni PBBM maglalabas ng contra-statement yan si Sara Duterte para pabulaanan, para sirain, para isaksak sa isipan ng taong bayan na nagsisinungaling itong si President Bongbong Marcos. At lahat ng kanyang statement ay para lang i-cover up sa ganito o sa ganyan. Siya, anong ginagawa mo? Lahat na lang ng punta mong bansa, sinisira mo ang gobyerno natin, ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Ito ang gusto nyo maging presidente. Sana na lang yung bawat punta mo sa iba't ibang bansa, naglalatag ka ng plataforma mo. Na kapag ikaw ang naging presidente, ito ang gagawin mo. Ikwento mo sa mga Pilipino sa ibang bansa na may pag-asa tayo dahil ito ang gagawin mo. Hindi puro ka lang paninira, wala ka namang inilalabas na solusyon.
Wala ka namang pinapakita sa taong bayan na ito ang gagawin mo, ito ang dapat para ma-solve ang mga problema, ito ang gagawin natin. Hindi eh. Puro ka lang paninira and you expect the Filipino people to rally behind you and to support you. Sabi ko sa iyo, ang mga DDS na lang ang naniniwala sa iyo. Ilang bansa na yung pinuntahan niya. Tapos sinasabi niya dahil mandato niya para malaman ang sentimiento ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Ano pa sinabi niya? Parang to the point na exasperated, disappointed, desperado na daw ang ating mga kababayan. Sila kaya ang desperado o si Sara Duterte ang desperado? Dahil hindi nila mapabagsak si President Bongbong Marcos. Oo nga pala, ito nabasa ko lang eh. Ganto daw pala yun. Ang style nila ay mag-aala Gloria Macapagal Arroyo si Sara Duterte. Tandaan ninyo, hindi tumakbong presidente si Sara Duterte. Ang tinakbo niya, Vice President. At ang plano, di umano, ay ipapa-impeach nila agad si President Bongbong Marcos. At kapag natanggal nila sa pwesto si President Bongbong, papalit nga naman si Sara Duterte. So si Sara ang mag-fulfill ng natitirang taon ni PBBM bilang presidente. At pagdating ng 2028, tatakbo ulit siya. At syempre, they will see to it na mananalo si Sara. So another 6 years, saka kung ilang taon yung kanilang naagaw kay PBBM. So, desperado na ang kampo nila. Aba, 3 taon na lang natitira, hindi pa nila napapabagsak si President Bongbong Marcos. Mukhang hindi magkakatuluyan yung si Sara Duterte ay magiging Gloria Macapagal Arroyo Part 2. So, lahat na lang ginagawa nila. Lahat ng paninira, lahat ng panggagaslight, lahat ng pambabalahura gagawin nila para lang pabagsakin si President Bongbong Marcos. Wala nang epekto yung pulverin issue na yan. Dahil alam na ng taong bayan na yan ay talagang planado nilang sirain si President Bongbong Marcos. Simula pa lang, lagi ko sinasabi, simula pa lang ng election period campaign. Magkatandem si Bongbong Marcos, si Sara Duterte na anak ni Digong, tapos si Digong mismo maglalabas ng balita na ang ating presidente or yung presidentiable ay isang cocaine addict. Natapos sa tatapos ang eleksyon. Hanggang ngayon, yung pa rin ang naratibo nila. Naglabas sila ng ebidensya, fake naman. Yung USB ni Cathy Binag na andun daw lahat-lahat na magpapatunay na bangag si PBBM at ang kanyang pamilya. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, nagsawa na ang tao. Dahil alam nila, puro kasinungalingan yan. So, baguhin natin yung style. Ang ipalabas natin, lasenggo itong ating presidente. Ang kaso, bukong nagsisinungaling si Sara Duterte. Dahil yung mga kasinungalingan niya, nahuhuli kagad. Tulad itong sinabi niyang kino-cover up lang ni PBBM yung susunod na baha, kaya siya ay nagpapaimbestiga ng flood control project. Hindi lang po yan. President Bongbong Marcos is bent on stopping corruption. At kahit na sino ka man, malapit ka man sa gobyerno, malapit ka man kay PBBM o hindi, kapag nahuli kang tumatarantado sa Pilipino, may paglalagyan ka. Sabi nga ni PBBM, flood control contractors dawit sa big time anomaly, kakasuhan ng economic sabotage. Inggit lang kasi si Sara Duterte. Hindi nagawa ng tatay niya na labanan ang korupsyon nung ito ay presidente pa. Kaya nga itong ginagawa ni President Bongbong Marcos na labanan ng korupsyon, inuulan pa rin nila ng batikos. Bakit kaya? Dahil marami sa kanila, sa mga aliporis niya, ang mabubuko na may kinalaman sa anomalya dito sa mga flood projects na ito. At yung isa pang kanyang pagsisinungaling. Sabi po dito sa balita, muling nasangkot sa isyu ng pagsisinungaling si Vice President Sara Duterte matapos niyang sabihin na naamoy umano niyang amoy alak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pumunta siya sa Malacanang ng 10:30 ng umaga. Ayon kay Duterte, ito raw ang nagpatibay ng kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete. Gayunman, taliwas ito sa opisyal na tala ng Malacanang. Batay sa records at log, kinumpirma ni dating PCO Secretary Cheloy Garafil na dumating si Duterte sa palasyo noong 2:21 ng hapon, Miyerkules, June 19, 2024, upang formal na maghain ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education, cabinet member,
at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ipinapakita ng dokumentadong oras na hindi tumutugma ang sinabi ni Duterte, bagay na nagdudulot ng malinaw na kontradiksyon sa kanyang pahayag laban sa Pangulo. Samantala, mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang akusasyon ng Vice Presidente. Sabi ni Castro, walang katotohanan ang mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanilang gumawa ng kwento at propaganda. Lahat ng kwento niya ay para siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Sa harap ng magkaibang oras na lumabas sa salaysay ni Duterte at sa opisyal na tala ng Malacanang, muling nabubuhay ang tanong sa kredibilidad ng Vice Presidente at sa tunay na motibo sa likod ng kanyang mga pahayag laban kay PBBM. Pero wala pong pakialam dyan si Sara Duterte. Kahit na mabuko pa siya na nagsisinungaling siya, na sinabi niya 10:30 siya dumating para i-tender yung kanyang resignation, pero ayon sa official record, 2:21 siya dumating ng Malacanang. Ganyan kasinungaling ang Sara Duterte ninyo. Kung sa maliit na bagay nagsisinungaling na siya, paano pa kaya sa pangkalahatan? But again, sinabihan naman na kayo ni Sara Duterte nung sinabi niya, nasisirain ko kayong lahat. At wala siyang pakialam kung totoo man o hindi ang kanyang paninira, basta masira lang kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Kayo po, naniniwala pa ba kayo kay Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.